Kaya jutang Ginemes Kalisa, pag itong stick ko ay na-shoot sa kipay mo, yan lahat ng ninakaw mo, hindi mo madadala yung ginayupa ka. So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Naku guys, Paskong Pasko pero mukhang sasabog yung puso ko. Actually guys, hindi na dapat to relevant sa buhay ko itong lokal-lokang Maharlika na to na nandoon sa US. Kasi hindi naman ako guys napapabisita sa kanyang YouTube, Twitter or Facebook kasi hindi naman siya relevant sa akin and also hindi din ako relevant sa kanya. So, sino din ba naman ako? But anyway, one time, habang nag-scroll ako sa YT ko, lumabas ang video niya at nasaktan guys. Na yung video niya, pinagmumura niya, itong si Attorney Lisa, tutusukin niya daw ang kipay ni Attorney Lisa, ni First Lady and Attorney Lisa Araneta Marcos, at itong si Pangulong PBBM, Polboronic daw. You know, hindi na yan galit because of the policy na kinikreate ng ating Pangulo eh. Pinipersonal mo na yung galit mo. 'Di ba? Nakakatawang isipin guys ha. May papakita akong video sa inyo mamaya. Nakakatawang isipin na tinutulungan ni Maharlika noon itong si Pangulong PBBM. In-interview niya pa nga 'di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos na nung panahon ng kampanya, 'di ba? In-interview niya, ina-uplift niya si Pangulong PBBM na manalo. But then later on, nung nanalo na itong si Pangulong PBBM, syempre guys, alam nyo, uso kasi dito sa Pilipinas yung utang na loob, 'di ba? Parang naging mindset niya kasi tinulungan niya si Pangulong PBBM para manalo. And then nung nanalo na, syempre gusto din atang ma-appoint, hindi ata na pagbigyan ng pwesto. And then yung ginawa niya, yun, siniraan niya na at selos na selos siya ngayon kay Thinking Pinoy. So, oh my God, Maharlika. Hindi ko guys ma-digest itong sinabi niya kay First Lady and Attorney Lisa Marcos. Guys, so, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Grabe. Jutang Ginemes Kalisa, pag itong stick ko ay na-shoot sa kipay mo, yan lahat ng ninakaw mo, hindi mo madadala yung ginayupa ka. Oh, ikaw, Jota, sabi niya, ikaw, Jutang Ginemes Kalisa. So, kasi guys, yung ginamit niya na word para hindi siya ma-violate. Pero sa madaling sabi, ikaw, Mura, Liza Marcos, pag itong stick na to, pumasok dyan sa sa private part mo. Kasi kipay, yung kipay ni Maharlika, ibig sabihin niya yung private part na to. Yang mga ninakaw mo, ibabalik namin yan sa taong bayan. Pero wala naman siyang nilabas na ebidensya kung paano ninakaw ni Attorney Lisa yung kaba ng bayan. Diba? Nagsasalita lang siya nang walang ebidensya. Oh my God. Tapos, guys kung gusto nyong mauto, or kung, gusto nyong magalit sa gobyerno, dalawa lang yung pupuntahan nyo. Kay Maharlika channel sa YT niya or sa Facebook niya. Kung gusto nyong maghimutok sa gobyerno, kung gusto nyong mauto, punta kayo dito kay Maharlika. Pero kung kayo yung, yung Pilipinong nakikita yung good sides ng presidente, or even though the bad side, lahat naman kasi guys, hindi puro good. May bad side din yan, pero pipiliin pa din natin yung less evil. So anyway, kung gusto mong magalit sa gobyerno, talagang dito pumunta ka kay Maharlika kasi siya yung tipo ng tao na nagkikreate ng angerness dito sa mamamayang Pilipino na, sige, bumangon kayo. Bumangon kayo dahil ginagago kayo ng gobyerno, mag-people power tayo. Parang ganun yung kanyang ibig sabihin. Ito, pakinggan nyo guys pakinggan nyo. At ipapaalala ko sa taong bayan hanggat may hininga ako kung gaano ka Jejimon. Kayo, ng mga anak mo, ng pamilya mo, ng asawa mong kuting, ikaw kuting, hindi na kayo makakabangon. At hindi na kayo tatagal dyan sa pwesto ninyo. Kaya ngayon, kam kayo, ibabalik namin yan sa kaba ng bayan. Sa tulong ng taong bayan. Kaya mag-speak up din na kayo dahil binababoy na kayo ng gobyernong ito. Yan guys Kaya na kayo. Maghimutok na kayo. Bumangon na kayo kasi binababoy na kayo ng gobyerno. So, you know what guys? Nakikita niyo yung concept. Galit si Maharlika, dinadamay niya ang mamamayang Pilipino na magalit din sa ating administrasyon. Well, nasa sa inyo na din yan kung
magpapadala kayo dito kay Maharlika. Pero guys, nakita ko sa kanya, kaya madaming nanonood sa kanyang YouTube channel, kasi very effective yung kanyang galit-galitan moves. Di ba? To the point na, ikaw, di ba gumaganon siya? Which is, nakaka-captured niya yung heart ng mga, taong galit din dito sa ating presidente. And you know what guys? Yung mainstream media kasi, di ba, may mga biases yan. Katulad dito sa SMNI, sinisiraan ang Congress. So, yung Congress reflection din to sa ating Pangulo. Nasira yung Congress and nag-reflect sa taong bayan. So, ang nangyari, ang tendency na galit sa presidente. Yan na, nakalikom na sila ng mga taong nagagalit din sa ating presidente. And then, yan, hanggang sa, dumadating yung panahon, syempre, hindi naman natin maiwasan na mayroong pagkakamali ang isang tao. May pagalit ng pagalit at meron din yung papuri ng papuri. So, balance lang naman yan, guys. Ewan ko na lang sa inyo kung magpapauto kayo, yung gagayahin nyo si Maharlika na kahit walang ebidensya, maniniwala kayo. Huwag kayong ganun, guys. New Year's resolution nyo, ngayong 2023, bago mag-end, na sana, New Year's resolution nyo, ngayong 2024, na sana, ngayong taon, napapasok ang bagong taon, hindi na kayo yung isang sabi lang ng isa, isang chismis lang ng isa, walang factual evidences, ay maniniwala na kayo. Wag, do your own research, guys. Be fair. Hindi wag din kayong super panatiko, guys, sa isang politiko. Kasi to the point na hindi naman kayo kilala ng mga yan. Even though ako, hindi din naman ako kilala ng mga yan. Diba? Ano si Mima noon? Si Mima ay isang supporters ng mga Duterte at loyalista ng mga Marcoses. Pero bakit kayo nagtataka na, Mima, bakit parang anti-Duterte ka na? Kasi meron akong nakitang mali. Una, okay si Duterte, kaya nga sinuportahan ko. But then yung expose sa kanya ng mga tao, diba? Doon ako namulat. And hindi ako yung tipo ng tao na fanatiko sa isang politiko. To the point na sinasamba ko na sila kahit mali. Yung wala na akong nakikitang kamalian sa kanila, kahit lahat ng ginagawa nila tama, hindi ako ganun. Kaya guys, mamulat na tayo sa katotohanan. Pag may nagawang mali ang administrasyong Marcos, bakit hindi natin tirahin? Diba? Kasi hindi naman sila nagpapasweldo sa atin. Pero sa ngayon, wala naman ako nakikitang mali dito sa mga Marcoses. Ang nakitaan ko lang, itong mga Duterte. To the point na, hindi sila para sa bayan. Para lamang ho sila sa confidential funds. To the point na, hindi sila para sa bayan. Para lamang ho sila sa sarili nilang adhikain. Yan yung nakita ko sa kanila. Diba? At naawa din ako sa mga taong, biktima ng madugong extrajudicial killing, war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte. Na up to this moment, pinasakamay niya yung batas, at up to this moment, yung mga biktima na, nawala ng mahal sa buhay, hindi pa nakakamit ang hustisya. Doon ako naawa. Anyway, going back sa ating topic. Kinukuha na naman ang loob ng mga dating itinapon nila. Ngayon naman, kayo, yung mga naimbestigahan, tanga na lang kayo kung magpapauto kayo. Kung may dignidad kayo, isinuka na kayo ng mga hayop na to dahil nakikita nila bagsak na ang rating ni Kuting at sukang-suka na ang taong bayan. Ngayon, iniimbitahan kayo dyan sa Malacanang. Pakakainin kayo ng what nakaw sa bayan. By the way, Yun. Okay, dyan na yung nagtatapos, guys. Kasi, itong si Pangulong PBBM, diba, recently, meron siyang pinost na about sa Malacanang, diba, Christmas party. Wala namang masama na i-open niya yan para sa sambayan ng Pilipino kasi sabi nga ni Pangulong PBBM, yung Malacanang ay para yan sa tao. Kanila yan. So, wala namang masama na mag-imbita, diba? So, bakit mo minamasama? Hindi naman yan pagkukuha ng loob pag celebrate yan ng Pasko. Kasi ang Pasko ay pagmamahalan. Ikaw, jutang ginala ka. Ako, nabubuisit ako sa'yo. Umuwi ka dito sa bansang Pilipinas. Umuwi ka dito sa ating bayan. Animal to. Nanggigigil ako, guys. Sobra-sobra na kasi yung pambabastos. Sobra na. Huwag kayong gumaya sa babaeng to na, ang tapang-tapang pero nagtatago sa ibang bansa. Anyway, it's me again, guys. Si Mima Alicia, yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.